ko alam kung bakit hanggang ngayon ayaw pa rin pag-usapan ng pamilya namin ang nangyari noong 2018. Nakatara kami noon sa isang maliit na subdivision sa Laguna. Tahimik ang lugar. Kilala halos lahat ng magkakapitbahay kaya bihira ang nakawan. Isang gabi, madaling araw na nang magising ang nanay ko para uminom ng tubig. Pagdaan niya sa sala, napansin niyang bukas ng bahagya ang pintuan ng CR. Akala niya ako iyon, pero pagtingin niya sa kwarto ko, tulog ako. Tiningnan naman niya ang kwarto ng kapatid ko, tulog din. Naisip niyang baka naiwan lang ng bukas ang ilaw kaya isinara niya ang pinto ng CR at bumalik sa higaan. Kinabukasan, wala na kaming naisip tungkol doon. Hanggang sa makalipas ang ilang araw, bandang 12:00 ng gabi, may narinig akong parang mahinang pag-ubo sa sala. Akala ko tatay ko, pero nasa night shift siya. Lumabas ako para silipin. Walang tao. Pinatay ko ang TV dahil akala ko naiwan lang na naka-on. Pagbalik ko sa kwarto, nakita kong naka-on ulit ang TV. Hindi ko na pinansin. Paglipas ng isang linggo, may napansin ang bunso naming kapatid. Tuwing umaga raw, ibang pwesto ng tsinelas na naiwan niya sa gabi. Inakala naming inaantok lang siya kapag nagigising. Hanggang isang Sabado, nag-general cleaning kami. Habang nalilinis ang ilalim ng hagdan, may nakita kaming manipis na kutsyon. Hindi yun sa amin. May unan, may kumot, may 2 bote ng tubig at may plastic na puno ng balat ng tinapay. Lahat sariwa. Parang may natutulog doon gabi-gabi. Tumawag agad ang tatay ko ng barangay. Inikot nila ang buong bahay. Walang tao. Sabi nila, baka may pumasok lang dati at naiwan ang mga gamit. Tinapon namin lahat. Akala namin tapos na. Pero kinabukasan, may bagong bote ulit ng tubig sa ilalim ng hagdan. Hindi pa rin namin maintindihan kung paano iyon nangyari. Nagpakabit ang tatay ko ng CCTV. 2 kamera lang. Isa sa sala, isa sa kusina. Kinabukasan, pinanood namin ang recording. Bandang 3:18 AM, may lalaking gumapang palabas mula sa ilalim ng hagdan. Payat, nakadamit na itim, nakayapak, dahan-dahan siyang tumingin sa bawat kwarto. Huminto siya sa may pintuan ng kwarto ko. Mga halos 1 minuto siyang nakatayo roon. Parang nakikinig kung gising ako. Pagkatapos, pumasok siya sa kusina, kumuha ng tinapay, uminom ng tubig at gumapang ulit pabalik sa ilalim ng hagdan. Tumawag kami agad ng pulis. Pagdating nila, wala na ulit. Walang tao. Pero may nakita silang butas sa kisame ng storage room na halos kasya lang isang payat na tao. Doon pala siya pumapasok. Ang hindi namin matanggap, hindi iyon ang unang beses. May nakitang pulis ng mga lumang pahayagan, lumang pagkain, at mga gamit na halatang ilang buwan nang ginagamit. Ibig sabihin, matagal na siya nakikitira sa bahay namin nang hindi namin alam. Hanggang ngayon, tuwing nakakita ako ng bahay na may maliit na storage sa ilalim ng hagdan, hindi ko maiwasang isipin. Ilang gabi kaya kaming natutulog na may ibang taong natutulog din sa loob ng bahay namin.